Hi! Naririnig nyo ng mga manok. Sinasalubong na tayo ng umaga. Umagang kay ganda para sa lahat. Okay. Hello, Taurus. Mid-month of November 2023. Ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Taurus, anong iwan natin para sa kanila? Message. Taurus. Anong iwan natin para sa mga Taurus? Okay. Kulang tayo ng pinaka-exact message, Taurus. Anong iwan natin para sa kanila? Taurus. Taurus, message. Okay. Meron na dito ang pumipitik-pitik. The High Priestess, this one is in reverse. And the Hermit card. Both are in reverse. So, dito, umaangat. Naway kita siya. Ayan. Sa camera. Okay. Para bang meron kayong gustong makita na kaliwanagan. Siyempre, pag gusto natin yung maliwanag, ayaw natin hindi klaro, hindi sigurado. Gusto natin yung merong paninindigan. At maaaring yan yung gusto nyong paangatin sa inyong mga sarili, yung merong paninindigan. Mapapersonal man ito, nahangarin, or may kaugnayan sa inyong relasyon, pag-ibig. Para bang, meron ditong ilang changes. I feel with your cards na meron kayong gustong pagbabago na makita sa inyong buhay. Hindi pa man natatapos ang taong ito, pero gusto niyang salubungin ng something bago ang inyong sarili. Bagong ikaw ba ito? Physically, mentally, emotionally, or even spiritually, the High Priestess ay narito yung connection na meron ka sa kanya, sa iyong faith, or maging ano pa man po ang inyong reliyon, gusto nyong laliman yan, gusto nyong panindigan yan. If it's about your physical aura, gusto nyong, syempre pa, gusto natin maging maganda, maging higit na makisig, malakas, something bago. At ngayon pa lang, gusto nyong sinisimulan na ito, hinahanapan nyo ito ng pagkaklaro. Isang magandang quality na pwedeng umangat sa inyo, Taurus. Bago pa man, again, dito pa lang tayo, mid-month, November 2023. In short, andyan na naman tayo sa salitang balance. Na hindi madali kasi ngayon parang yan yung patuloy na mission natin in life, yung panatilihin yung balance sa mga bagay-bagay. Ano man ang ating kinakaharap, hindi madali, 'di ba? Pero ito yung magandang consideration na pwede niyong paangatin sa inyong mga sarili. I-considera nyo ito. I-considera nyo sa mga sarili nyo na panindigan yung gusto nyong gawin. Yung gusto nyong makitang resulta. Okay? Trabaho man, relasyon, walang imposible. Kung sisimulan nyo ngayon pa lang. Kung paangatin nyo yung motivation and inspiration, magiging higit kang kontento rito at masaya. Follow your heart. Taurus, trust your intuition. Ngayong mid-month of November 2023. Taurus, hello! Hi Virgo, mid-month of November 2023. Ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Virgo, anong may iwan natin para sa kanila? Mid-month of November. Message. Ayan. Meron na agad-agad. Virgo. Virgo, kulang tayo ng exact message para sa inyo. Virgo. Okay. Okay, sama na natin to. Okay.
Six of Wands. This one is in reverse. In the Hangman. Okay. So, nauubo-ubo ang moon siya. Minsan nagpo-pause. Guys, naka-live rin po pala tayo ngayon sa ating YT YouTube. Anyway, Virgo. Okay, parang ano lang ngayon. Sa mga natitirang araw at linggo ng buwan November, parang gusto niya lang munang magpahinga. Maging low-key or higit na private. Or maglaan ng oras ng higit kasama itong ilang taong malapit sa iyong puso, pamilya. Andito yung pag-angat ng celebration. Tahimik lang kayong nagsiselebrate. Maring meron kayong ilang bagay na hindi mo na isinishare ng buong buo yung celebration na ito. Maring pinananatili nyo munang itong kumbaga. Hindi sa sinisikreto nyo, pero gusto nyo munang maging low-key. Maring gusto nyo lang din makasigurado muna. Why I feel na gano'n? Merong celebration pero low-key, private, tahimik lang. Okay. Maring ito ay may kaugnayan sa inyong kasi Six of Wands ay narito. Trabaho, career, or doon sa gusto nyong marating. Siyempre pa yung success. Pero ano lang kayo? Chill lang. The Hangman, kita mo naman siya. Parang meron pa kayong hinihintay, maaring ganon. Or isang message ito na hinaya ng sarili. Take it easy. Chill lang. Ano pa itong nakikita nating selebrasyon, yung success, yung magandang balita. Again, yes, walang imposible. Six of Wands kasi isang indikasyon yan ng success, guys. But this one is in reverse, meaning for some of you, parang hindi lang ito maging agad-agad. Sabi ko nga, baka pinapakiramdaman nyo muna ang ilang bagay, kaya parang private lang muna, tahimik. At higit nyo na lang munang inilalaan ng oras, atensyon, sa kung saan doon kayo sigurado right now. At yan ang inyong pamilya. Mahal sa buhay or kapareha. Or, okay, other messages, why you feel nandito pa rin yung pagiging, yung pag-angat ng sense of service ng isang Virgo. Yung serbisyo na ibinibigay nyo sa pamilya, trabaho, andito lahat na inaako nyo, ng inaako. Isang mensahe na chill lang din. Wag yes ng yes sa ilang responsibility na ito. Yes, ito ay parang minsan wala tayong options, walang choices. Pero kasi dito, for some, okay, just only take what resonate po. Parang yes ng yes lang sa gawain. Kahit na parang hindi nyo naman nakaya. I mean, physically, napapagod din tayo. Take it easy. Okay? Balance lang. At, syempre pa, yung pananalig na walang imposible. Yung faith na meron kayo sa inyong mga sarili. Na walang imposible na makamit nyo itong hinihintay nyo. Maging ano pa man yan sa trabaho, aking ulitin, unang-una na dyan, pamilya, or may kaugnayan sa mga personal na hangarin, kagaya ng travel. Okay? Stay put ka lang dyan. Walang hindi parating sa'yo na talagang nakatakda para sa'yo. Ngayong mid-month of November 2023, Virgo. So, hi Capricorn, mid-month of November 2023. Ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po para sa mga Capricorn. Anong maiwan natin para sa kanila? Message. Capricorn. Ayan, agad-agad. Capricorn, mid-month of November. Message na may iwan natin para sa mga Capricorn. Capricorn. Okay. Okay, may sumasama na dito. The Tower. This one is in reverse.
The Eight of Swords. Okay, so dito, Capricorn, why I feel na merong ilang unexpected ganap na parang maybe isang mensahe ito na kailangan yung marinig na ano na to maaaring expected na to ng ilan. Unexpected pero expected. Paano yun, Moonchild? Alam niyo yun, ang buhay weather. May mga pagkakataon talaga na wala tayong control sa lahat ng bagay. Pero ito, sa pagkakataong ito, I feel na kailangan pangatin nyo yung control na maibibigay nyo sa inyong mga sarili. At sana mag-iwan kayo ng higit na doon sa mas positibo, mas alam yung makakatulong para sa inyo. Huwag nyo nang bigyan ng control ang isang tao, sitwasyon, bagay, na ayan. Minsan ang hirap i-mention ng ilang messages. Hindi ko ito tatamisan, pero wag lang din po lalaliman, ano. Parang meron kayo ditong kailangang i-release, iwan. Kahit sa simpleng pakiramdam lang, yung ilang negativity. Okay? Ang ilan, kanina pa tayo, bilang kayo yung mga earth signs, kakatapos ko lang, tama pa, oo nga. Nakakita tayo ng pagka-private, low-key. Gusto nyo munang syempre pa, ito talaga, i-release nyo itong ilang negativity o ilang tao na hindi na napupunan yung purpose na meron kayo sa inyong life. Kung ito yung mag-apply at one point, tayo po ay mid-month of November. Then, ito na Moonchild, ano yun? I-release nyo na yung sarili nyo sa pagkakataon na alam nyo hindi para sa inyo. Huwag nyo nang panghawakan pa, huwag na kayong kumapit pa. Lalo pa dun sa posesyon, okay, or sitwasyon, relasyon, na hindi na okay. Na naiiwanan na kayo ng pag-aalala, ng negativity. Or, hindi naman kailangang laliman ang bawat messages ni Moonchild. This is a general message, guys. Maring sa simpleng pahinga lang to. Madadaan ito sa simpleng pahinga. Parang gusto nyo munang mag-exit sa ilang bagay. Ito na nga, nandito tayo sa holiday season, Christmas. Ang daming ganap. Maring ito yung ilang unexpected ganap na parang hindi nyo kaya munang panghawakan. Parang ang low ng energy, to be honest. Na mas aangat yung pagiging introverted ng ilan. Gaano man kayo ka-extroverted. Parang gusto nyo munang magpahinga or mapag-isa. Or maybe isang message yun na wag laging all out. I mean, magtitira rin kayo para sa inyong sarili ng energy na kailangan nyo. Kailangan nyo ng pahinga. Lalo pa sa Capricorn, ito hindi nyo pa man ma-realize sa inyong mga sarili, pero andyan yung disiplina, andyan yung pagkasipag, andyan yung determinasyon na tugunan, harapin yung mga gawain. Pero sana, kung kailangan nyo na lang munang magpahinga, mapag-isa, mapag-isip, this is the best time, mid-month of November, to reflect, to meditate, pag nilay-nilayan ng mga bagay-bagay sa inyong buhay nitong mga nagdaang buwan ng taon o linggo. Ayan, best time to reflect para sa inyo ngayong mid-month, Capricorn.